So mga kapatid, para sa ating morning revival preview, ang schedule natin ngayon ay week 40, day 5. So yan na yung schedule natin. Week 40, day 5. Itong MR natin na ito nagdaang mga ilang araw, hindi ganun kadaling sundan. Hindi siya ganun kadaling sundan. Kasi marami mga item dito na binabanggit. At marami rin mga 7 na binabanggit. May mga item tapos merong mga 7. Kaya yung mga nakikinig, medyo sinasabi nila, nakakalito. Nakakalito siya. Pero dahil dyan, gusto ko muna magbigay ng konting summary dito sa mga item na ito. Bago ko pumasok doon sa bagong MR natin. Okay. So, ganito siya. So, mga kapatid, huwag kayong malito. Ang kailangan lang dito ay gamitin natin yung ating kaisipan at tandaan natin yung mga ilang point. So, bibigyan ko kayo ng summary nito. Pag nasundan nyo to, hindi na kayo malilito. Kasi ito ay mga item na kinuha sa aklat ng Revelation. At sa karagdagan, kumuha din siya ng mga item o verses sa aklat ng Zechariah. So, dito sa kabuuan ng mga item na ito, dito sa buo, hindi lang ngayon, dito mga nakaraang ilang araw. Bali una, kailangan tandaan ninyo yung mga object na binanggit dito. Mga object. Sa tingin ko, mayroong mga 6 na object na binanggit dito. At karamihan itong mga object na binabanggit dito ay tumutukoy kay Kristo. At tumutukoy din siya sa Diyos, sa tres unong Diyos. O bagay na may kinalaman sa Diyos. So yan yung mga 6 na item na binanggit dito. So kailangan tandaan nyo yan. At sa bawat item, merong 7 na nakakonekta dyan. Pag nakuha nyo to, hindi kayo malilito. So, unang-una, bakit ba iba't iba yung item na binanggit tungkol sa Diyos, tungkol kay Kristo? Sapagkat merong mga iba't ibang function yan. Iba't ibang function. Iisang Diyos, isang Kristo, tres unong Diyos, na siya rin lahat yan, kaya lang, iba't ibang gawain at function. So, bawat isa, merong 7. Meron siyang 7. Okay, so babanggitin ko sa inyo. So, yung unang item ay yung leon. Leon. Ito ay ang leon sa tribo ni Judah. Anong 7 meron siya? So, ang meron siyang 7 ay sungay. So, tandaan nyo, yung lion ay merong 7 sungay. Anong function nito? Para makipaglaban. Sapagkat ang sungay dito ay kasing bangis ng sungay ng toro. So, yan yung una. So, yung toro, ang 7 meron siya ay 7 sungay. So, tandaan nyo yan. Ang pangalawang item naman na binanggit dito ay yung kordero. Yung kordero. Ano naman 7 meron siya? 7 mata. So, yung kordero, meron siyang 7 mata. Ano naman ang function nitong kordero? Ito ay para sa redemption. Para sa redemption. Ang kordero ay upang alisin ang kasalanan ng sanlibutan. Eventually, meron siyang 7 mata na sinasagisag ng 7 espiritu, at ang function ng espiritu sa aspekto ng mata ay upang magparoon parito sa buong sangkalupaan. Kaya yung 7 mata, inulit-ulit yan sa iba't ibang mga item. Okay, so 2 na yan. Pagkatapos ng kordero, binanggit naman yung lampstand. Yung lampstand, ginto ito. Anong 7 meron yung lampstand? 7 ilawan. At ang
gawain naman itong lampstand ay para magliwanag. At ang 7 ilawan niya ay para sa patotoo ni Jesus. Kasi liwanag yan eh. Na sa pang-individual, lahat tayo ay nagiging patotoo ni Jesus kung tayo ay merong liwanag. Pag wala kang liwanag, madilim ka, wala kang patotoo ni Jesus. Okay. So yung pang-apat naman, pang-apat na item ay yung bato. Yung bato. Anong 7 meron yung bato? 7 mata rin. At ang bato, ang kanyang function ay para sa pagtatayo. Para magtayo. No? At ito ay tumutukoy din kay Kristo. No? At itong bato, sinabi, meron din 7 mata. Na pareho din, tumutukoy din sa 7 ulit na pinatinding espiritu. So, 7 rin yung mata niya. 4 na yan. Di ba? Yung leon, yung kordero, yung lampstand, yung bato. Lahat sila nagtataglay ng 7. Ano naman yung panlima? So medyo hindi nyo napansin. Yung panlima ay ang Diyos. Na sinasabing meron siyang 7 espiritu. At ito naman ay tumutukoy sa Diyos mula sa isang espiritu. Nagkaroon ng 7 ulit na pinatinding espiritu. At ito naman ay upang palakasin ang kanyang gawain sa panahon ng kadiliman, upang ang 7 ulit na pinatinding espiritu magkaroon ng puwersa upang buuin at tawagin ang mga mandaraig. Ilan na? 5, di ba? May pang-6 pa. At iyan ay nandito naman sa verse ngayon. Ito ay yung trono. At yung trono naman, sinasabi niya, merong 7 apoy. Ano naman ang trono? Para sa kapamahalaan yan. Na ang ibig sabihin, sa kapamahalaan ng Diyos na sinasagisag ng trono, merong 7 apoy. At ang apoy ay para sa paghahatol. Di ba? So, ang dali. Kung ganyan ang pananaw nyo, na masasummarize mo na to, maniwala kayo sa akin. Yung leon, 7 sungay. Ako nga, pag ganyan ko na, na-catch ko agad to eh. Kayo pa, mas mga bata kayo, malalakas ang inyong brain power. Di ba? Yung leon, 7 sungay. Di ba? Yung kordero, 7 mata. Yung gintong patungan ng espiritu, 7 ilaw. Yung bato, ano meron siya? 7 mata rin. Di ba? Yung Diyos, ano meron siya? 7 mata rin. At yung trono ay 7 apoy. Di ba? So yan yun. Mula dyan, mai-expound mo na ito. Maniwala kayo sa akin. Marami ka nang masasabi mula dyan. At kailangan yung susi niya, makuha mo yun. 6 na item, bawat item merong 7. Sige. Okay, so pupunta na ako dito sa MR natin ngayon. Amen. Amen. Revelation 1:4. John to the 7 churches which are in Asia. Grace to you and peace from him who is, and who was, and who is coming, and from the 7 spirits who are before His throne. So dito, medyo pinakikita sa atin yung sequence ng 3 unang Diyos. So una, binigyan tayo ng grace and peace mula doon sa isa na dadating. Sino yan? Yan ang Panginoong Jesus. At pagkatapos, binanggit naman yung 7 espiritu. Okay? Na nandun sa trono. 7 espiritu. Sino naman yung 7 espiritu? Di yung espiritu, di ba? Sa 3 unang Diyos, 3 lang ang meron. Ang Ama, Anak, at Espiritu. Kaya dito, yung espiritu, napunta siya sa pangalawang sequence, sa pangalawang bahagi.
Kadalasan kasi pag binanggit ang tres unong Diyos, yung Espiritu nandun sa ikatlo. Ama, Anak, at Espiritu. So dito, nandito siya sa second position. And out of the throne come forth lightning and voices and thunders. And there were 7 lamps of fire burning before the throne, which are the 7 spirits of God. So inulit dito, nasa trono, okay, ay merong 7 apoy, no? 7 ilawan na nag-aapoy. So nasa trono naman, nasa trono yan. At ito ay walang iba kundi ang 7 espiritu ng Diyos. Kaya ang lakas na ng gawa ng espiritu pagdating sa Book of Revelation. Espiritu na halos lahat ang gumagawa dyan. Diba? So kung naalala nyo kahapon, nung nagtanong si Zerubbabel. Okay. Zerubbabel, yung nagtanong. Si Zechariah, nagtanong siya. Tinanong niya kung ano yung ilawan sa lampstand. So sinagot siya na sinasabi, hindi sa kalakasan at kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu. Nang ibig sabihin, ang buong gawain ng Diyos sa kapanahunan na ito ay isa sa gawa ng Diyos sa pamamagitan ng espiritu. At ang espiritu ay 7 ulit na pinatindi. Yan ang gagawa sa buong kapanahunan na ito. Hanggang sa pagbalik ng Panginoon. Kukumplituhin niya lahat ng gawain, hindi sa kapangyarihan. Yung mundo, umaasa siya sa kapangyarihan, autoridad, puwersa, lakas. Pero yung Diyos, hindi ganyan ang kanyang pamamaraan. Ang kanyang pamamaraan ay ang 7 ulit na pinatinding espiritu na pumaparoon, pumaparito, gumagala, tumatakbo sa buong sangkalupaan ngayon. Yan ang gagamitin ng Diyos. Kaya malakas ang espiritu sa panahon ng Book of Revelation at nandito tayo sa panahon na ito. Oo. So sa gospel, hindi pa masyadong gumagawa ang espiritu diyan. Ang gumagawa diyan ay yung anak ng Diyos na walang iba kundi si Jesucristo. Siya yung gumagala, di ba? Personal ang kanyang paggawa, personal ang kanyang pananalita, paghipo, lahat. Yan yung kapanahunan ng panlupang ministeryo ng Panginoon. Siya mismo. Pagdating sa panahon ngayon, no? At ito ang panahon ng Revelation. 7 ulit na pinatinding espiritu ang gumagawa sa buong sangkalupaan. At yan ang pangkasalukuyang gawain. Bakit ba natin tinatalakay itong Book of Revelation? Kasi gusto natin sumabay kung anong ginagawa ng Diyos ngayon. Ayaw natin maiwan. Ayaw natin maiwan. Gusto natin sumabay tayo, mag-update tayo, mag-serve tayo ayon sa kanyang paggawa sa kasalukuyan. Kaya yung pangitain, importante yan, inuulit ko. Yung anak ng tao, lumalakad sa gitna ng gintong patungan ng ilawan. Nandyan siya ngayon. At ang paggawa niya sa gitna ng gintong patungan ng ilawan ay sa pamamagitan ng 7 mata na tumutukoy sa 7 ulit na pinatinding espiritu. At ang paggawa naman niya sa buong sangkalupaan ay sa pamamagitan ng 7 mata na tumutukoy sa 7 ulit na pinatinding espiritu. Kaya sinasabi natin, ang buong paggawa ng Diyos ngayon sa eklesiya, sa loob natin, sa buong sansinukob, ay sa pamamagitan ng espiritu. 7 ulit na pinatinding espiritu. Amen. In Revelation, the sequence of the triune God is different from that found in Matthew. In Matthew 28:19, the sequence of the triune God is the Father, the Son, and the Holy Spirit. But in Revelation 1:4 and 5, the sequence is changed. The 7 spirits of God are listed in the second place. Instead,
of the third. This reveals the importance of the intensified function of the sevenfold Spirit of God. So nagbago na yung panahon. Nagbago na yung panahon. Yung anak ng Diyos na nandun sa gospel ay naging espiritu. Yan ay isang malaking pagbabago. Saan mo makikita yan? 1 Corinthians 15:45b. Sabi sa verse na yan. Di ba? The last Adam became the life-giving spirit. Di ba? The last Adam. Sino yung last Adam? Si Christ. Became. Ibig sabihin, naging spiritong nagbibigay ng buhay. At pagdating sa Revelation, naging sevenfold intensified spirit. Kaya yan na yung panahon ngayon. So mga kapatid, huwag kayong maligaw. Panginoon, anong ginagawa mo ngayon? Gumagawa siya bilang 7 ulit na pinatinding espiritu. Yan ang kanyang operation. Sa panahon ngayon na makikita mo sa aklat ng Revelation. This point is confirmed by the repeated emphasis on the Spirit speaking in 2:7, 11, 17, 29, 3:6, 13, 22, 14, 13, and 22:17. Anong meron dyan sa mga verses na yan? Yung pagsasalita ng Espiritu. No, paulit-ulit sinasabi dito, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga eklesiya. Sino nagsasalita ngayon? Sino? Ang Espiritu na nagsasalita ngayon. Ito ay panahon ng pagsasalita ng Espiritu. So gusto mo siya mapakinggan? Kailangan bumaling ka sa Espiritu para marinig mo siya. Hindi na siya nagsasalita katulad ng kulog sa kalangitan, kidlat. O pinapahatid pa niya yung salita niya sa mga propeta. Hindi. Espiritu siya ngayon at nagsasalita ang Espiritu. Amen. Amen. At the opening of the epistles, only the Father and the Son are mentioned, from whom grace and peace are given to the receivers. Here, however, the Spirit is also included, from whom grace and peace are imparted to the churches. This also signifies the crucial need of the Spirit for God's move to counteract the degradation of the church. Amen. Yung church kasi na-establish na to, maski sa Acts, di ba? Sa mga gawa, makikita ninyo yung unang eklesiya na binanggit dyan, ay ang eklesiya sa Jerusalem. Local church yan. Yan yung first local church. Ang church ay unang binanggit sa gospel. Matthew 16:18, sinabi ng Panginoon, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking eklesiya. Pero wala pa. At pinakita rin ng Panginoon yung church na binanggit niya sa Matthew 16:18 ay universal. My church, singular siya. Pero pagdating sa chapter 18, sabi niya, tell it to the church. Sabihin mo sa eklesiya. Local church yan. Isang aspekto niya ay universal. Isa lang buong sansinukob. Pero hindi siya practical. Kaya sinabi ng Panginoon, tell it to the church. So kung walang local aspect yung church, hindi siya magiging practical. At nung na-establish na siya, local church siya. The church in Jerusalem. Jerusalem is a city. Yung church ay yung mga believer na nakatira sa lugar ng Jerusalem. So yan ay local church. The church in Jerusalem. Eventually, kumalat sila. Dumami sila. At bawat lugar ay tinawag na church in that locality. Di ba? At pagdating sa Revelation, binanggit ang 7 city. At bawat city, binanggit ang church. Church in Smyrna, church in Pergamos, church in Sardis, church in Laodicea, church in Philadelphia,
Di ba? Church in city. Kaya yan na yung mga local churches ngayon. Kaya panahon ngayon ng spirito at panahon ngayon ng eklesiya. Yan na yung pinakapanahon na meron tayo ngayon. Amen. So today's reading na ako. In Revelation, the Spirit occupies the second place in the sequence of the Divine Trinity. Because in this book, the age has been changed from the Son to the Spirit. The age has been changed from the Son to the Spirit. So, pag tinignan mo ang sequence ng Triune God, Father, Son, and Spirit. So, from the Son, naging Spirit. Kaya, anong tatawag mo sa panahon na ito? Panahon ng Espiritu. At sa pamamagitan ng Espiritu, naibunga ang mga eklesiya. Kaya, anong panahon ngayon? Panahon ng Espiritu, panahon ng eklesiya. Amen. Kaya pag wala ka sa eklesiya, off ka na. Oo. Di ba? Panahon ng eklesiya, saan ka nandun dapat? Dapat nandun ka sa eklesiya. Sa gospel, nasa ng tao? Wala sila sa eklesiya. Kasi wala pang eklesiya nung panahon na yan. Pero nung umira lang eklesiya, umabot na siya hanggang sa kapanahunan natin. Na ang tamang lugar ng isang believer para siya ay ma-matured, transforma, tumanggap ng mga pagpapala ng Espiritu. Dapat nandun siya sa buhay eklesiya. Amen. So yan ang bagong tipang ekonomiya ng Diyos na gumagawa sa panahon na ito. Amen. Because the Spirit in 1:4 is the intensified Spirit of God. He is called the seven spirits. The seven spirits are undoubtedly the Spirit of God because they are ranked among the triune God in verses 4 and 5. The number 7 here does not refer to seven different spirits, but to one sevenfold spirit. So yung sinasabi rito, sabi niya, binanggit yung seven spirits of God. Yung seven spirits of God, hindi ibig sabihin 7 iba't ibang espiritu. Hindi. Ang espiritu ng Diyos ay isa lang. Yan ay ang Spirit of God. No? Kaya lang, dahil sa panahon ng pagkababa, ang eklesiya ay napababa. Basahin niyo yung Book of Revelation. Ang dami mga negative na bagay na nag-invade sa church. Simula nang mawala ang kanyang unang pag-ibig. Diba? Kung ano-ano na ang nangyari. At upang ang mga eklesiya ay mapataas, mapalakas, maibalik sa kanyang normal na kondisyon, ang espiritu ay 7 ulit na pinatindi upang tawagin at buuin ang bilang ng mga mandaraig. Kaya sa last part ng mga pagsasalita ng Espiritu, sinasabi niya, He who overcomes, ang makapanaig. Bakit mo kailangan manaig? Kasi may isang negatibong bagay dyan na kailangan daigin mo, talunin mo. Di ba? Kailangan magwagi ka. Halimbawa, ang pagkawala ng unang pag-ibig. Yan ay isang pagkababa ng eklesiya na kailangan daigin. Sino mandaraig? Di ba? Yung nakabalik sa kanilang unang pag-ibig sa Panginoon. Ang unang pag-ibig ay yung best love ng tao sa Diyos. Hindi mo pwedeng mahalin ng Diyos ng basta-basta kung ano-anong pag-ibig. Kailangan ibigay mo sa Kanya yung iyong best love. Best love. Tayo kasi maraming minamahal Mahal ko to, mahal ko yan, mahal. Pero meron kang best love. Diba? Kanino mo bibigay yan? Dapat sa Panginoon. Diba? Kaya sabi ng Panginoon, kung mamahalin mo ang Diyos,
Dapat mahalin mo siya ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, buo. Buong kaisipan. Hindi pwedeng kapraso. Buo, ibig sabihin yung first love ng tao, dapat ibigay mo sa Diyos. Diba? Bakit ba niya tinesting si Abraham? Upang mapatunayan na ang unang pag-ibig ni Abraham ay hindi si Isaac, kundi ang Diyos. Kaya sabi ng Diyos kay Abraham, i-offer mo sa akin si Isaac. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng i-offer? Papatayin mo yan, susunugin mo para sa Diyos. No? Ibig sabihin dyan ay isang testing. Kung talagang mahal mo ang Panginoon, gagawin mo yan. Kung hindi mo yan ginawa, ang ibig sabihin, ang mahal mo ay yung anak mo, si Isaac. Pero pumasa ba si Abraham? Oo, pumasa siya. Talagang dinala niya si Isaac doon sa Mount Moriah. Ready na siya, papatayin niya. Pero pinigilan siya ng anghel. Diba? Para sa Diyos, pumasa na siya. Amen. So yan ay, ang pagkawala ng unang pag-ibig sa Diyos ay isang degradation. At dahil dyan, sino ang magbabalik ng unang pag-ibig natin? Ang 7 ulit na pinatinding Espiritu. Amen. 7 is the number of completion in God's dispensational move. Whereas 12 is the number of completion in God's eternal administration. So yung 7, sinasabi niya, ay numero, okay, ng pagkukumpleto sa pangkapanahunang gawain ng Diyos. Ang ibig sabihin kasi ng pangkapanahunang gawain ay yung ginagawa niya para tugunan ang pangangailangan sa bawat panahon. Kasi sa history ng paggawa ng Diyos, may mga kapanahunan yan eh. May mga kapanahunan. At bawat panahon, merong kakumpletuhang gawain. Halimbawa, panahon ng paglikha. Isang panahon niya na lumilikha siya. So, binanggit yung 7. Di ba? 6 days na lumikha, pang 7th day, nagpahinga. Ibig sabihin na kumpleto niya yung kanyang gawain sa panahon na yan. Yan ay ang panahon ng paglikha. At dito naman sa panahon na ito, maraming 7 na binanggit. For example, yung kaninang binigay ko, for example, God created the years for 6 days plus 1 Sabbath day. 7 days yan. For God's move today, the church has the number of 7. In the book of Revelation, the 7 seals, the 7 trumpets, the 7 bowls are all for God's dispensational move. Thus, the sevenfold spirit is the intensified spirit in God's move today. Kaya yun ang dahilan bakit 7 o 7 ulit na pinatindi ang Espiritu. Para makumpleto niya ang kanyang gawain sa mga huling kapanahunan. Kaya, may kahulugan pala yung 7. Hindi yan basta't nag-alatsamban naging 7. May kahulugan siya. Amen. So in substance and existence, God's Spirit is one. In the intensified function and work of God's operation, God's Spirit is sevenfold. It is like the lampstand in Zechariah 4:2. In existence, it is one lampstand, but in function, it is 7 lamps. At the time the book of Revelation was written, the church had become degraded and the age had become dark. Therefore, the sevenfold intensified Spirit of God was needed for God's move and work on the earth. Amen. So, yun. Doon sa aklat ng Zechariah, nag-umpisa siya sa 1 lampstand. Eventually, naging 7 siya para sa pagsasagawa. So,
So pwede natin sabihin, yan ay tumutukoy sa development, okay, ng gawain ng Panginoon na may kinalaman sa eklesiya. One lampstand, singular, tumutukoy sa isang eklesiya pang sansinukob. Ang sansinukob, isa lang ang eklesiya. Kasi isa lang naman ang katawan ni Kristo. Ang eklesiya ay tumutukoy sa katawan ni Kristo at isa lang ang katawan ni Kristo, kaya meron lang isang pang sansinukob na eklesiya. Ito ang bumubuo sa lahat ng mga believers, sa lahat ng mga kapanahunan. Kaya lang, mahirap mo siyang hipuin at maranasan. So, hindi siya practical. Hindi siya practical. Ang blending niya ay isang beses lang. Yan yung great multitude di sa aklat ng Revelation. Lahat ng mga natubos, nag-gather. At nangyari yan sa langit. Sa lupa, hindi mo magagawa yan. Sa kalangitan lang nagkaroon ng universal blending. Sabi niya, lahat ng mga natubos sa iba't ibang wika, iba't ibang lugar sa mundo, nag-gather. Sila ay naging isang great multitude. Blending na walang lugar dito sa lupa na pwedeng i-accommodate yan. Maski ang Philippine Arena, hindi pwede yan. Sa langit lang pwedeng gawin yan. Universal yan. Okay. Pero yung local aspect niya, napaka-practical. One city, one church. Yun lang ang ano niya. At pwede kang, dyan, magsalamuha. Di ba? Kung may problema ka, tell it to the church. So yan yung eklesiya lokal. Amen. Kaya yung lampstand, mula sa isang lampstand, kasi ang lampstand sumasagisag sa mga eklesiya o sa eklesiya. Mula sa lampstand, naparami yung lampstand, nagkaroon ng multiplication. Ano ang ibig sabihin? Yung pagpaparami ng isang lampstand, yun yung mga eklesiya lokal. Amen. Amen. We all are familiar with three-way bulbs, light bulbs that can be switched to 3 successive degrees of illumination. In like manner, the 7 lamps on the lampstand were the 7-fold intensified light. So kanina binanggit natin yung Espiritu, isa lang naman siya. Naging 7-fold intensified spirit siya. Ibig sabihin, 7 ulit na pinalakas siya. At binigyan tayo ng paglalarawan, yung 7 light bulb, isang bumbilya, pero 3 uri ng liwanag meron siya. At yan ay ino-operate sa pamamagitan ng switch. Ano ba, may time na hindi mo naman kailangan ng sobrang liwanag. Gusto mo medyo dim lang. So, doon ka lang sa 1. Medyo magbabasa ka, mahina yan. So, nilagay mo sa 2. Mas malakas yan. Mas kailangan mo pa ng gagawin kasi mananahi ka. Kailangan mo ng matindi liwanag. Ilagay mo sa 3. Liwanag. So, ganun. So, yung kanyang liwanag tumutugma sa pangangailangan. So, mga kapatid, ang panahon ngayon ay panahon ng kadiliman. Malakas ang paggawa ng kaaway, madilim ang mundo, makasalanan ang tao, laganap ang corruption, laganap ang immoralidad, maging ang mga believer ay natutukso sa mga kadiliman sa panahon na ito. Kaya ang Diyos, ang ginawa niya, yung isang espiritu niya, 7 beses niyang pinalakas ang liwanag. At may mga pagkakataon na ito ay naihahayag sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Ang mata niya ay katulad sa ningas ng apoy na ginagamit niya sa panahon na ito upang sumunog, magliwanag, magpasakdal, di ba? Magtransforma at magpadalisay at higit sa lahat upang ilalin ang kanyang sarili
tungo sa mga mananampalataya. Amen. In the four Gospels, the Spirit of God was one-fold because at that time there was not the need for so much light. However, after the church had been degraded and the age had become exceedingly dark, there was the need for the Holy Spirit to be intensified sevenfold. In this way, the one Spirit of God has become the sevenfold Spirit. In existence, the Holy Spirit, like the lampstand in Zechariah, is one. But in function, the Holy Spirit is seven. Oo. So, umiiral sa kanyang esensya, isa lang siya. Katulad ng Diyos, isa lang naman ng Diyos eh. Meron lang siyang isang esensya. Pero sa kanyang paggawa, sa kanyang function, siya ay sevenfold intensified spirit. So, yan ang ibig sabihin yan. Kaya gumagawa siya ngayon bilang espiritu ng punong-puno ng kapangyarihan, kalakasan, liwanag, at apoy na sumusunog. Nag-i-expose, naghahantad, nagpapadalisay, ginagawa tayong pino, at kung minsan, nagdidisiplina. Depende kung kailangan ang disiplina. Yan ang pagkilos ng 7 ulit na pinatinding espiritu sa panahon na ito. Amen. The 7 spirits of God are the 7 eyes of the Lamb. Our eyes are for our moving. If we are blind, it is very difficult to move. In God's move today, Christ as the Lamb of God has 7 eyes. The 7 eyes of the Lamb are also for watching, observing, and transfusing. So yan yung tatlong matinding paggawa niya. Watching, nagmamasid. Binabantayan niya yung lahat ng gawa mo ay, oops. Ganyan. Searching, sinusuri, sinasaliksik tayo. Yan ay pagpupurify ng Panginoon. Pero ang pinaka-precious dito ay transfusing. Transfusing ang kanyang paglalalin ng kung ano siya tungo sa atin sa pamamagitan ng kanyang mata na nagsisiyasat at sumusuri, nagsasaliksik sa atin. Amen. How can you realize that someone loves you? Love is transfused through the eyes. When Christ looks at us with his 7 eyes, we may be terrified at first. Eventually, however, these 7 eyes will transfuse Christ's element into us. Di ba? Pag tinignan ka niya, una nakakatakot. Pero pag nasanay ka na, magpapasalamat ka sapagat ito ay nagbubunga ng transfusion, infusion, paglalalin ng kanyang mga elemento tungo sa atin. Amen. So, salamat Panginoon. Ikaw ay ang pinatinding, 7 ulit na pinatinding espiritu ngayon para sa iyong paggawa. Ikaw ang espiritu na gumagawa sa amin ngayon. Panginoon, salamat sa iyong paglalalin. Salamat binabahagi mo ang iyong sarili tungo sa amin upang sa pamamagitan nito maihanda mo kami maging mga mahahalagang bato, maitayo tungo sa eklesiya sa kapanahunan na ito. Panginoon, gawin mo kami mga bukas sa iyo. Tinatanggap ang iyong paggawa sa pamamagitan ng 7 ulit na pinatinding espiritu. Amen.